Okay mga kabati, nandito naman po ako upang magbigay po ng bagong kaalaman. Aking tutorial po ngayon ay kung paano maggamit ng isang application para makapag-print tayo dito. So, bago ang lahat, pasok muna po intro. Okay mga kabati, ito po yung sasabi ko sa inyong OTG code na kailangan po natin para magamit ang isang application through sa printer. So ito po yun, OTG code. Kung connect po natin siya sa printer, manual po ito, manual connection po ito. Ito po. Yan po, nakonect na po siya. And then, lagi po natin siya i-double check minsan, itong OTG code. Dahil minsan nagagalaw, kaya nagkakaroon ng lost connection siya. So, kung nakakonect na po siya, ang gagawin natin, download po tayo ng application na Makoprint. Ito po yun, Makoprint application. So try mo natin open siya. So pag hindi pa siya nakakonect, para makonect natin siya sa settings po natin, punta po tayo sa ating settings, sa ating cellphone. Hanapin po natin OTG connection. Ito po yun. Ito po yung OTG connection. Naka-off pa siya. Naka-off pa. So, i-on po natin siya. Ayan po, naka-on na po siya. OTG connection. So, pag nag-display na po siya ng ganyan, ibig sabihin, okay na po yan. Nabasa na po ng printer yung application. So, okay po natin siya. So pag okay na po yan, punta po tayo sa gallery ng ating cellphone para makapag-print po tayo ng photo. So hanap po tayo ng photo na pwedeng i-print. Ito po. Ito po, may napili na po akong photo. Ito po yan. Ito po yung photo. I-send po natin sa Makoprint application. Ito po yung Makoprint application. So yun na po siya. Print na po siya. And dito na po siya sa application natin yung photo. So dito sa bandang taas may button dito na pwede natin pindutin. Ito po yun, bandang taas. Yan po, pindutin niyo po natin yung taas. So dito may copy, page, multi page printing, double size, itong size and layout, saka paper and printing option. So dito ang pwede lang siyang mabago ay yung image size, katulad nito, naka-auto siya. So halimbawa dito sa 1.3 by 8 tayo pipili, halimbawa. So okay natin. So yung picture maliit po siya, nasa center po siya. So yan, ito po yung mababago. Tapos yung sizes at yung ito, nasa center siya. Ito yung position, center. Image size by po tayo dito. Image size. Yan. Ang pinaka mababang pwedeng piliin na size ng picture, itong 1.3 by 8 hanggang dito sa may full page auto. So babalik po tayo sa auto. Okay po natin siya. Ayan. So yan na po siya. Itong application po na ito ay hindi siya pwede malagyan ng mga note o kaya text dito sa tabi ng photo. Kasi may limit lang po itong application na to. Ang pwede lang mabago dito ay yung image size sa yung format ng papel, ng paper layout. So yun lang po siya ang kayang magawa ng application na to. So try po natin siya i-print.
Okay. Finish printing na po siya. Ito na po yung naging layout po niya. So ang mababago, ang kaya lang po mabago yung sizes lang po at yung layout ng printout ang pwedeng ma-adjust. Pero hindi po siya pwede malagyan ng ibang mga note or mga text po. So may limit lang po yung application na to. So ito po yun. Dahil na ang na-print ko po ay colored din po yung lumabas. So hindi masya, yan po. So pag kung ano yung ipiprint mo, halimbawa black and white din po yung lalabas. So yun po yun. Okay po. Okay po. Maraming salamat po sa panonood po. Okay mga kabady, nakita po ninyo kung paano po gumana ang isang application para makapag-print tayo gamit lang ang isang cellphone. So, dapat nga lang, kung bibili tayo po ng isang printer, dapat po compatible siya sa cellphone para magamit po natin isang application. Pero hindi po lahat ng printer ay compatible sa cellphone. So, yun po ang aking tutorial po ngayong araw ito. Maraming salamat po at huwag po kayong masawang manood sa aking mga video. Maraming salamat po. Bye po.